Magbibili ng bigas, kinukuha sa NFA. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ano itong nangyari mga kabibig? Ito nakita ko ito 75,000 bags of NFA rice amounting to 93,750,000 were sold to millers and traders at 25 pesos per kilo without prior bidding. NFA Assistant Admin of Operations Engineer Limuel Pagayunan revealed. My goodness! Ninegosyo yung NFA rice na hindi na binibid nila? Gano'n na ba ang nangyari ngayon? Ano nangyari? At kaya dito ay nag-imbestiga ang Department of Agriculture tungkol dito. Investigation of alleged improper sale of NFA rice ongoing. Ongoing pa. Ito dapat ang pinag-iimbestigahan sa Senado at Kongreso. Diba mga kabibig? Ito. The Department of Agriculture is already conducting its investigation on the alleged improper sale of rice by the National Food Authority NFA to selected traders. In a news forum in Quezon City on Saturday, DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa assured the results of the investigation will come out soon, adding that Secretary Francisco Chu Laurel has already called on the two NFA officials tagged in the controversy to voluntarily take their leave of absence. Even a leave of absence. On Friday, Secretary Chu instructed NFA Administrator Roderico Bioco and Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan to take a leave of absence to ensure a fair conduct of the investigation. Fair kasi si Secretary. Gusto niya yung dalawa, si Administrator Bioco at saka Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan, mag-leave of absence muna para mas maging fair iyong investigation. Ongoing na yung investigation, nagre-review ng mga documents yung panel of investigator at marami na rin na-conduct na interview and we're expecting very soon ay mayroon ng updates dito sa nangyaring investigation. De Mesa clarified that Secretary Laurel has not given any deadline for the probe. Walang binigay na specific deadline sa Secretary pero doon sa phase na kinoconduct yung review, we can expect very soon mayroon ng lalabas na resulta yung mga panel of investigator. Sana lumabas ang katotohanan kung ano ang nangyari. Walang pabiding-biding agad-agad. Sinisold nila sa mga millers and traders. Anong nangyari sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Do you want to remember kung ano ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos? Panoorin nyo ang video. Magbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Aabutin din natin yan. Pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Aabutin din natin yan. Sir, Kylie Survey lang po sir. Pwede po magtanong sa inyo. Sa 2 taon pong pamumuno natin Pangulong Bongbong Marcos at 2 taong pamumuno natin Pangulong Duterte, sa tingin niyo po, sino po nakikita niyo the best sa dalawa? Kay Duterte tayo. Sa akin lang mukhang kay Duterte ako. Kasi yung mga sinasabi niya, sa 10%, 6 to 7% ang ginagawa niya. Dito sa kabilang itong administrasyon ngayon, hindi ko pa nakikita yung mga pinapangako. Yun lang po. Thank you po. Salamat. Duterte po, Duterte. Ayan.
Ma'am, lang good yan. morning. Anong pangalan niyo, ma'am? Glenda Rico Hermoso po. Taga saan si ma'am? Taga Tondo. Taga Tondo. Ganito, ma'am, yung tanong natin, no? Sa panahon ni PBBM, 1 year and 5 months. Ngayon, sabi nila, ngayon ihahambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRD o ni Tatay Digong. Kung kayo tatanungin, sino ang mas magaling na administrasyon? Sa Para puso sa, niyo? kung tutuusin, parang parehas lang. Ang pagkakaiba lang ho, nung kay Duterte ho, talagang medyo mahigpit ho. Talagang May disiplina. May disiplina. Ngayon parang nakawala sa bakod. Tsaka hindi, malaki ang kinukumpara. Akala nung iba, porkit anak ni Marcos, sa mamamalaka dati, Oo. katulad dun sa tatay niya. Ibang-iba, malayong malayo. Yun ang i-expect natin. Malayong malayo. Kaya binoto natin. ng tao kasi Oo. akala yun po ay na-expect. Akala po ng tao. Noon kasi panahon ng tatay, Oo. mayroong price control law. Oo. Yung presyo at Ngayon, saka no, yung hindi mo makontrol. Ha, wala nga. Lalo ma'am. tumaas. Naku, Diyos ko po. So, kung kayo papamimiliin, ma'am, sino ang the best president? Ano po, sa nakaraan o sa ngayon o sa iba pa? Ihambing lang natin itong dalawa. Si BBM. Duterte ko. Bakit, ma'am? Kaya niya pang ibitin yung presyo kahit pa paano. Ngayon, no, tuloy-tuloy, ibili niya. Magkano lang isang kilong bigas yung kay Duterte. Binibili ko kasi Kokoyo. Nakakabili ako ng 55, 56, 57. Ngayon, no, 62, 63. Galit na kayo niyan, ma'am. Hindi po nagpapaliwanag lang, nakakainis. Nakakainis talaga, kuya. Alin ang anak ko, pinagkakasya ko lang. Grabe, ma'am, no? Pamasahe pa. Yun lang sa jeep eh, kuya. Kung tutusin ha. O yun, sa jeep lang. Ilan yung estudyante ko. Nag-commute. Kung matatanggal yung jeep, modernization. Kung matatanggal yung jeep. Mag-aalala yung pamasahe, imposible 13 pa rin. Siyempre, tataas yun. Ayun. Dapat yun, kaya ko presidente, kahit sabihin mong papaboran pa rin mahirap, di ba kuya? Kasi, Ibig mo sabihin, ma'am, nung kay PRRD may malasakit sa may bayan, malasakit, malaki yung malasakit. sa taong bayan. Oo, tsaka yun sa mga ayuda, maraming ayuda. Ngayon wala pa nga eh. Grabe, ano? Piling-pili po, piling-pili. Siguro, piling-pili. Totoo sige. lang. Mga kababayan, dito tayo sa Calle Hidalgo. Nagkakandak tayo ng Calle Survey about sa hinanaing ng ating mga kababayan kung ano ang kanilang naramdaman. Ayan po, ipaparating natin sa present administration. Ayan po mga kababayan, marami. Tanood yun na. 'Di ba? So, kayo na ang bahala. O may mga, ito iniimbestigahan na. Sabihin nyo naman kung fake news peddlers. Ako, iniimbestigahan na ng DA kung bakit nagkaganito, kung bakit isinold. Ito yung ito 75,000 bags. Ganito na ba kagahaman? Or ganito na ba tawag dito, hirap na ba ang mga tao? Na pati NFA rice ginawang negosyo. Naku, meron kayang resulta nito, mabig investigation. Sana, ilalabas nila later on ang investigation. Baka sabihin nilang, magkamali lang, or, yung mga dokumento, kulang, yung mga ganun ba? So sad of our government today. As in, super, nasaan na ba tayo papunta? Akala ko, bagong Pilipinas, bagong mukha, di ba? Oo nga, bagong mukha, babangon muli, pero parang lagapak talaga tayo. You know, yung 5,000 pesos mo, kulang yung pang grocery. Yung 5,000 is equivalent to 1,000 pesos na ngayon. Yung 10,000 na grocery mo, parang kulang pa rin, hindi mo mabibili lahat. Pero kabibig, sabi nga ng ordinaryong Pilipino, yung ordinaryo yung kita, araw-araw, yung sahod nila, parang hindi na nakakasya, pamasahe, baon pa nila, yung araw-araw pang kain nila, pag may mga anak, baon pa sa eskwelahan, magkano, deficit palagi. Kaya yung ibang tao, masasort sa mga different lending institutions. Ano mangyari? Hindi letsi-letsi ang buhay. Paano ba solusyonan itong mga problema natin? Kung patuloy na tataas itong basic commodities natin, lalo na yung bigas, ay patuloy tayong lalagapak, lulugbukmok talaga. Pati kami mga OFW, akala nyo, ang sarap-sarap buhay namin, hindi, naghihirap din kami. Kasi yung padala namin, kulang na kulang. O dapat talaga mag-add on kami ng additional money. Ano lang kakainin namin dito? Yung budget sana namin, yung allowance namin, padala na namin. So, ganun ang buhay ngayon mga kabibig. So, hirap na, Then, tapos, itong tag 25 pesos, isa-sold out nila ng 55 to 60 pesos. So, huge profits talaga. So, times 2, di ba? Times 2 ng
magkano yung binaligyan nila ba? Traders, 25 pesos per kilo with a prior bidding. So it means, garapala na ang korupsyon sa Pilipinas, ang korupsyon sa DA. So sana maimbestigahan ito at kung pwede kung sino managot, ay panagutin. At kung magkaroon ng Senate hearing, mag-Senate hearing. Ito yung pinaka-importante i-Senate hearing nyo, hindi yung si Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung dapat, Ay, nako. So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction tungkol dito? Comment down below ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sabihin nyo naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, ewan ko. Ay, naguluhan na ako.